Magandang araw mga kasolar. So muli nagbabalik ang inyong kasolar, si Solrenz. Ayan, tinitingnan ko kung mayroon pang ilaw ano. Ngayon, nakikita nyo rito, mayroon tayong 125 kilowatts na hybrid on and off grid na inverter. Ito na yung latest, pinakamalaki ano, 125 kilowatts. At titingnan natin yung specs nito kung saan ba magiging applicable. Kasi alam nyo, etong inverter na to, pag ganito nakalalaki, pang industrial na. So pag industrial, siyempre, 3-phase system yan. At merong 230, yun yung delta, no? At merong 380 to 400, yun yung Y or star. So, ipakita ko sa inyo yung data sheet, ano? Yung konting information lang para malaman natin, ano? Makonsider natin kung pwede natin gamitin ito sa mga industrial site. Okay? So, ito yung specs niya, no? Makikita nyo yung SUN 125 SG02 HP3 EUGM10. Okay. So, pinakabago yan, no? At masasabi nating latest. Kasi naka SG02. Dahil kung SG01, yun yung sinundan niya. At makikita natin, hybrid inverter IP65. Sa overvoltage, ayan, wala tayong masyado magiging problem dyan kasi ang category ng overvoltage nito sa AC ay naka 3 at sa DC ay 2. So yung maximum PV input power niyan ay nasa 1000 volts DC. So ibig sabihin nun, pwede kang mag-series ng maraming PV, ano? PV module. At basta yung kanyang amperahe, nakikita natin dito 42 amperes, no? Dahil pagka nag-series naman tayo, ang tumataas yung voltage lang. So, itatry natin kung halimbawa gagamit tayo ng 650 watts na ICO. ICO brand. So, alam natin nasa 54 volts DC ang BOC niyan. So, ilang piraso ang pwede nating i-series diyan. Ibig sabihin, pwede tayo mag-series ng 18 pieces sa isang string, ano? 18 pieces na ICO na 650 watts. So, kung 54 volts, yung open circuit voltage niya, times natin sa 18 or 18, nasa 972 volts DC yon. At ito namang PV input voltage niya ay 1,000 naman. So kung 1,000 yan, mas mababa pa rin yung magiging actual. So pasok pa rin yon. Pagka nagsisiris tayo, tumataas yung voltahe at yung amperahe niya nag-i-stay. Kung mapapansin niyo yung battery input voltage, no? Ayan, sa battery ay 160 yung pinaka minimum, mababa. Ibig sabihin pag 150 lang, hindi yan naandar. At ang battery voltage na kaya niya na pinakamataas ay 1,000 din. So kung meron tayong set na 51.2 ang battery pack, no? So pwede tayong maglagay ng 19 battery pack, ano? 19 battery pack, ibig sabihin 51.2 yun bawat isa nun. So kung 19 yan, lalabas 972.8 volts DC. Ngayon, kung 100 amperes lang ang bawat isa, lalabas niyan nasa 97.2 kilowatt hours na yung kanyang total power. Okay, so yun ang pwede nating ilagay dyan. Mapapansin niyo mababa yung maximum charging and discharging current dahil nga yung battery natin nito ay high voltage, no? Dahil naka-series yung 51.2. So yung 19 pieces na 51.2 ay magiging total na nasa 972 volts lang. At yung kinompute natin kanina na power, makukuha natin yung pagka multiply natin sa amperahe ng bawat battery pack na 51.2. So lumalabas 972, no? Times 100 ampere hours. So yun nga, nasa 97 kilowatt hours yung isang battery pack. So pwede pang mag-parallel dyan. At pagdating naman dito, no, makikita nyo dun sa AC input data niya, AC input at saka AC output. Sabihin Y connection yan. At kung makikita ninyo, nasa 400, ano, 400 volts AC. Pero ang range niyan 380 to 400 dahil nga Y connection or star.
No, so yung frequency 60 Hz at yung AC input at saka output rated current nasa 181, no? Dapat hindi bababa diyan sa amperahe na yan ang gagamitin natin. AC output power niya ay 125,000 watts. Yung continuous AC pass-through, ayan, nasa 172.5 kilowatts. So, pasok yung 250 amperes, no? Sa load naman, kasi grid yung na-mention natin kanina, ay medyo mas mataas ano yung peak out power kasi umabot ng 187.5 kilowatts. Yung apparent power niya nasa 135 volt amperes. At maximum AC output current ay almost 200 amperes, no, 195.7. Okay. So, yan yung laki niya. Ngayon papakita ko yung nasa ilalim, no? Papakita ko para makita yung pagkokonekan natin kasi 10 MPPT yan, no? 10 MPPT. So ito So 10 MPPT na 3 phase. Okay, tingnan natin sa ilalim, no? Ayan. So ito yung connection ng battery. Pwedeng mag-parallel, pwede ring magkaibang capacity, no? Pwedeng 200 or 340 ng capacity dito. Pwede din dito yung 200 or yung 100 half hours capacity. So, ayan, ito na yung sa communication, cable, ito yung sa AC. At meron tayong load side, gen port, ayan, may gen port, tsaka grid. So, ito na yung mga connection ng MPPT. Ayan, so, yung PB input natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, bawat MPPT, pwede tayong mag 2 strings. Kaya 20 pieces lahat yan. 20 pieces ang partner niyan, no? So, every MPPT, pwede tayong gumawa ng hindi lalampas dun sa amperahe na 42 amps, no? 42 amps. So, kung gagawin natin gagawin natin magparallel sa bawat isang MPPT, ang mangyayari doon, yung 42 amperes divided by yun sa dalawa, no? At yung 18 pieces kanina na panel, pwede natin gawing per string ay 9 pieces. At less than 500 volts DC na yun, pero yung amperahe tataas. Naging 42. At ito. So, dito yung lagayan ng Wi-Fi. Ayan. At bukod dyan, dalawa yung ating controls sa PV switch para sa PV module to. Sa solar panel module. At ito naman yung sa on and off switch. Inverter switch ang tawag yun. At ito yung LCD. Meron kang DC, AC, tsaka normal alarm. Ayan. At malaki talaga itong size nito. At yung bracket niya. So, titingnan natin yung pinaka correct, yung proper na measurement niyan sa mismong manual. So, yun lang mga kasolar, kung meron kayong ibang katanungan tungkol dito sa 125 kilowatts na bagong 3-phase hybrid inverter at since bago ito, ay sama-sama nating alamin yung kanyang kakayahan. So, yun. Maraming salamat mga kasolar. Usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong kasolar, si Solarens.